Na po sa ating pag-aaral, no, ng mga salita po ng Diyos. Alam ko po na sa ating pag-aaral po ngayon, marami po kayong itatanong, no? Dahil po ang ating paksa ay napakahalaga, no, sa ating paglilingkod na ito. So, basahin muna natin ang Romans chapter 1, verse 20 po. Basahin po ni Sister Marilyn po. Romans chapter 1, verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amen. Romans chapter 1, verse 20. So, malinaw na sabi po dito ni Paul ay even His eternal power and Godhead. So, ang ating topic po, the doctrine of the Godhead. No, ang doktrina ng pagka-Diyos. Okay? The doctrine of the Godhead. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa nang lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. So, pag sinabing Godhead, ibig sabihin po ay pagka-Diyos. No? Pagka-Diyos ng ating Diyos. Okay? Now, ang isang tunay na Diyos ay walang hanggang umiiral sa tatlong natatanging kapahayagan. No? Ang ating isang Diyos, merong tatlong kapahayagan. Noona, yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na Espiritu. So ang tanong, kaya ba natin patunayan na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos? Yes, nasa banal na kasulatan po yan. Mamaya, mabasa po natin yan. No? So, mahalaga, sila ay isa sa banal na diwa o essence, no? Magkakapantay sa kapangyarihan at kalahatian, ngunit magkakaiba sa kanilang personal na kaugnayan, kaayusan at kanya-kanyang gawain. No? Meron kasi silang kanya-kanyang gawain. Pero, pag sinabing pagka-Diyos, sila po ay isang Diyos. At sila po'y pantay, walang mas mataas sa kanila. No? Kasi sila ay isa. Na nahayag bilang Ama, bilang Anak, at bilang banal na Espiritu. Now, Deuteronomy chapter 6 verse 4, para mapatunayan natin na meron talaga isang Diyos. Sige po, sign po natin. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Opo. Opo. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pakibasa po, Sister Agnes. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Amen. The Lord our God is one Lord. Pag sinabi bang Lord, Diyos din po ba? Yes. Yung Lord at saka God, isa lang yan. No? Tinatawag natin siyang Lord, tinatawag din natin siyang God. Pag sinabi kasing Lord, Panginoon. No? Pag sinabi kasing God, Diyos. So, itong tatlong ito po ay nakatala sa langit. Naka-record. Pag sinabi naka-record, ito yung totoo. Ito yung tunay. Basta natin, 1 John chapter 5 verse 7. Okay? 1 John chapter 5 verse 7, babasahin po ni Sister Maymay. 1 John chapter 5 verse 7. Sige po. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Amen. So, may binanggit ba dito na Son? Wala. Ang binanggit po ay Word. Kung inyo pong mapapansin, yung word po dito is capital W. Tama? Kasi ang word na ito,
no other than our Lord Jesus Christ. Ito po yung living word na tinatawag, yung ating Panginoong Kristo. Kaya kung inyo pong nabasa ang John chapter 1 verse 1, babasahin ni Sister Gretchen ang John chapter 1 verse 1. Verse 1 po. Para po maintindihan natin, no? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, Mm. and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Sino po nagsasalita po dyan? Si John. Sabi ni John, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ito po yung living Word, which is our Lord Jesus Christ. Italon mo, sister, sa verse 14. Ano nangyari sa Word? And the Word was made flesh, Hmm. and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Sino po bang bigatin? Our Lord Jesus Christ. Tama? Kaya ang sabi doon, and the Word became or made flesh. Tama? Oh. Ang salita ay nagkatawang tao. Sino nagkatawang tao? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. So siya ay po'y Diyos, yun po tinatawag dito sa 1 John chapter 5 verse 7. Nang sabi ho dito, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Pag sinabi, and these three are one, itong tatlong ito ay isang Diyos. Na ito po ay nakatala sa langit. No? Nakatala po ito sa langit mga kapatid. So malinaw ang ating ebidensya po dito. No? Ano pa po? Sila po ay magkasama noong binautismuhan ang ating Panginoong Kristo. No? Kasama yung Ama at kasama po ay ang Espiritu Santo. No? Sa John chapter 28 verse 19, ganun din. Sige po. Pakibasa, Sister Maymay. Matthew chapter 28 verse 19. Matthew 28:19 po. Sige, bro. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Silang tatlo nandyan. Tama? Even sa baptism po, yun po talaga ang tama, ang totoo, ang tunay na baptism na tinuturo po ng ating Panginoong Hesus Kristo. So dito, makita ho natin na talaga hong merong isang Diyos, ngunit nahayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Now, number 1, the unity of God. Ang pagkakaisa ng Diyos. Only one true God. Infinite, eternal, unchangeable, no? All-wise, all-powerful, all-present. No? Ang Diyos, nandyan sa lahat ng dako. Nandyan siya lagi. Present po siya lagi, mga kapatid. No? No other gods beside Him. No division in His being. No? Wala hong division no sila. Isang Diyos po talaga sila. Isa silang tunay na Diyos kung Diyos po ang pag-uusapan. Isaiah chapter 44 verse 6. 44. Basahin po ni Mr. Edna po. Isaiah chapter 44 verse 6. Isaiah 44 6. Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last, and beside me there is no God. Amen. And beside me, there is no God. No, maliban sa akin, ay wala na ibang Diyos. So, malinaw po yan. Kaya, iisang Diyos lang po kung Diyos ang pag-usapan po, mga kapatid.
Na makita ho natin yan mamaya. Kaya po, one undivided divine essence. Isang hindi nahating banal na kalikasan. All three of the Godhead possess the full same divine nature. Not three gods. Ang Diyos po hindi tatlo. Tandaan po natin ha. Isang Diyos po siya, na nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. Okay? So, John chapter 10, verse 3. Babasahin po ni 10:3. John chapter 10, verse 3. Babasahin ni Sister Gretchen po. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. John chapter 10, verse 30 po. 32 ba? 30. Hindi 13 po. 30. 23. 13 ba sabi ko? Sorry po. Sorry po. Sorry. 30 po pala. Oo. Sige, sister. Okay lang po. I and my Father are one. Amen. So, malinaw, no? Hindi yung sinabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay ako na. Di ba? Wala ko siyang sinabi. Ang sabi niya dito, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Saan sila sa pagkaisa? Isang Diyos. Okay? Isang Diyos yung sila, mga kapatid. Okay? Kaya po, ay mali po yung interpretasyon na sinasabi ay yung Ama, yun na yun si Kristo. Wala ho doon sa Biblia. No? Kasi marami nang tuturo na yung Ama daw, yun na rin si Kristo. Mali po yan. Magkaiba po. Okay? Magkaiba po ang Ama at saka yung Anak. Tama? Nung napako ba sa krus si Kristo, anong sabi niya? Nung nanalangin siya sa Ama? Ama ko, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi niya sinabi na Ama ako. Ama ako. Di ba? May tinawag siya Ama. Di ba? Hindi niya sinabi sa krus na Ama ako. Ama ako. Kaya ang si Kristo, hindi po siyang Ama. Tama? Kaya ang sabi niya, Ama ko, may tinatawag siyang Ama. Kasi kung siya na rin ang Ama, bakit pa siya tatawag ng Ama? Tama? Kaya ang sabi niya, Ama ko, Ama ko. Okay? Patawarin mo sila sa kanila mga kasalanan. So tingnan niyo po mga kapatid. Kasi may mga nagtuturo ngayon, lalo-lalo mga Pentecostal, no? Mga Pentecostal, yun po tinatawag na oneness. Pag sinabing oneness, ang Ama daw si Kristo na yon. Ang Espiritu daw si Kristo na yon. Kaya ang tatlong ito, si Kristo lahat. Hindi ho, magkaiba. Kaya nga may kapahayagan eh. Di po ba? Oo. Pero kung pagka-Diyos ang pag-usapan, isang Diyos. Nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. Sa Biblia, wala tayong mabasang Trinity. Tama? Pero meron tayong nabasang Godhead. Pag sinabing Godhead, yung pagka-Diyos. Okay? So basahin natin Colossians chapter 2 verse 9. Colossians chapter 2 verse 9. Sister Agnes po, pakibasa. Sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen. No, yung Godhead, no, nananahan sa ating Diyos, no, ng buong kapuspusan. Okay? Kaya tingnan niyo po, ay sa itong isang Diyos ang nahayag bilang Ama, Anak, Banal, Espiritu, wala hong mas mataas sa kanila, pantay ho ang kanilang kapangyarihan. Tama? Pantay po sila, pero may kanya-kanya silang gawain. Tama po? Anong gawa ng Ama? Noong una. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? Yun pong mga gawa ng Ama. Ano pang gawa ng Ama? Pinili tayo. Hinirang tayo before the foundation of the world. Okay? Yun po mga gawa ng Ama, mga kapatid. So, malinaw na nahayag
ang pagka-Diyos, no, sa bodily, yung katawan, no, ng ating Panginoong Kristo, ibig sabihin. Na number 2, the Godhead of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya malaman natin dito ngayon. No, number 1, God the Father. No, walang duda, ang Diyos, ang Ama ay Diyos. Tama? Ang lagi lang naman ang debate sa anak eh. Tama po? Pero sa Diyos Ama, walang debate dyan sa pagka-Diyos. Okay? So mamaya, ano natin yan. Now, relation first manifest unbegotten. Yung Ama unbegotten, ibig sabihin walang pinagmulan, hindi ipinanganak. Eternal po siya. Tama? Okay? Source and fountain of the Godhead. Ito po yung ating Ama. Yung kanyang work, purpose, elect, plans, sends, commands. Sinong kanyang pinadala? Si Kristo. Inutusan niya ang ating Panginoong Kristo. Tama po? Sa kanya din galing ang command, ang send, yung plano sa lahat ng mga bagay sa mundo. Yung paghihirang, siya din po. Kaya, 1 Peter chapter 1 verse 2. Sino po ang pumili sa atin? Chapter 1 verse 2. Babasahin po ni Sister Marilyn po. 1 Peter chapter 1 verse 2. Ayon sa kaunang kaalaman ng Diyos Ama, pagbanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga bisika ng dugo ni Kristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyong magdana. Amen. So dito makikita natin yung tatlo, yung Ama, yung Anak, at Banal na Espiritu. Pero sa unang saknong, sa English po, elect according to the foreknowledge of God the Father. So ang Father po ang siyang nag-elect sa atin. Yun po yung kanyang gawain, no? Nagplano siya ng kaligtasan, nagpili siya, naghirang siya, nagpadala siya ng manunubos, no, tagatubos, which is our Lord Jesus Christ, at siya din po ay nag-uutos. Okay? So, ano pa po ang katibayan na ang Diyos ay Ama? Basahin natin 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Ang basahin po ni Brother Migmig. Sige, Brad. But to us there is but one God, Mhm. Father, of whom are all things, Amen. and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Amen. But to us, there is but one God. No, meron tayong isang Diyos na Father, at tinukoy din po yung ating Panginoong Kristo po dyan. Tama po? Okay? So malinaw, God the Father ay yun po ang ating Diyos Ama na naglikha ng langit at ang lupa at naglikha po sa atin. No? Kaya tayo nabuhay ngayon. Tama? Tayo po ba'y nilikha din ng Diyos? Amen. Nilikha tayo, Genesis chapter 1, verse 27, malinaw po roon. So siya po ang ating manilikha. No, iba po yung ginagawa niya kaysa anak. Tama? Okay? Next, God the Son. Okay. May katibayan ba na ang Panginoong Kristo ay Diyos? Diba may mga reliyon na hindi naniniwala si Kristo ay Diyos? Si Kristo daw ay ano lang, maliit na Diyos. Tao lang. No, sa Jehovah maliit na Diyos. Para bagang merong family size, merong regular size. Diba? Parang soft drinks. Diba? Oo. Sa Biblia, pantay po sila. Okay? So, meron din naman naniniwala na si Kristo, tao lang, hindi Diyos. Wala naman sa Biblia na tao lang, na si Kristo hindi Diyos. Kundi sa Biblia,
tinatawag po na si Kristo ay Diyos. Sino po ba ang gusto nyong malaman ang nagsabi nito na si Kristo ay Diyos? Unahin natin yung sinabi ng Ama. Okay? Para mapatunayan natin. Sinabi po ng Ama. Basahin po natin. Okay? Sister Edna, pakibasa po sa verse 1 ng Hebrew chapter 1. Hebrew chapter 1 verse 1. Opo. Para klaro po. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. 1:1 po. Sa Tagalog po, para malinaw. Wala kang Tagalog. Sige po, sa Tagalog, para Ang malinaw. Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Amen. Sa Diyos ng unang panahon. Ang Ama po yan, ang tinutukoy dyan. Siya po nagsasalita during the time. Doon po sa mga propeta. Tama po? Mga propeta doon sa lumang tipan. Okay? Talon po natin sa verse 8 kung ano sabi ng Diyos Ama. Sa verse 8. Sige po. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Amen. So, tungkol sa anak, anong sinasabi ng Diyos Ama? Anong sabi doon? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Amen. Ang Ama mismo ang nagpapatunay na si Kristo, yung kanyang anak, ay tinatawag niya na Diyos. Tama? Itindihin po natin ang talata, mga kapatid, para hindi ho tayo maligaw. No? Malinaw po dito sa Hebrew chapter 1 verse 8, no? Na sinabi po ng Ama sa verse 1, kaya ang sabi po ng Ama sa pagdating ng verse 8, ngunit tungkol sa anak po niya, na sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, tinatawag niyang Diyos, ang ating Jesucristo, yung kanyang anak, ay magpakailanman. At ang setro ng kalahatian ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Malinaw po, si Kristo tinawag ng Ama na Diyos. May tutol ba doon? Sa sinabi ng Diyos Ama tungkol sa anak? Wala tututol doon. Sinabi niya yun eh. Tinawag niya na Diyos yung kanyang anak. Okay? Ano pa po? Mga kapatid. Mismo si Kristo. Sinabi niya sa Diablo. No, basahin po natin. Matthew chapter 4 verse 7. Sister Maymay. 4 verse 7. Nung tinempo ang ating Jesucristo ng Diablo. Sige po. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Ang tanong, sino hong tinukso? Ang Ama o ang Panginoon? Si Jesus. Ang Panginoon Kristo. Kaya tinutukoy niya, na sabi niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Siya po yon, yung kanyang sarili, ang sinasabi ho niya. Verse 10, sister. Talon ka sa verse 10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. Sino daw ang dapat sambahin? Ang Panginoon mong Diyos. Sinong kinukso? Ang Panginoon Kristo. Sino dapat sambahin? Ang ating Panginoon Kristo. Okay? So malinaw yun. Kanina niya sinabi? Kay Satanas. No? Tingnan niyo po, after ng baptism po yon ng Panginoon Kristo, chapter 3, di ba? Pagdating ng chapter 4, aba, inano na siya, tinempt na siya ni Satanas. Kaya salamat sa Lord, dahil maraming temptation sa ating binautismuhan nung last baptism, napagtagumpayan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po? Amen. Alam po, napakaraming temptation, no? Talaga hong dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay pinoteksyonan po ng ating Panginoon. Kaya po, huwag tayo maniwala doon sa sinasabi ng mga tao na si Kristo ay hindi Diyos.
Si Kristo po ay tunay na Diyos. Totoong Diyos po siya. Sino pang katibayan? Si John. John the Beloved, basahin natin. 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. Sister Marilyn po, pakibasa. 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Mhm. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang Mhm. ating makilala siya ng totoo. Mm. At tayo na sa Kanya na totoo. Mm. Ang katuwid ay sa Kanyang anak na si Jesu Cristo. At ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino ang tunay na Diyos? Ang Panginoong Hesus Kristo. Eh di, Diyos si Kristo. Tama po? Oh. Kasi, nabasa na nila ang pagkatao ni Kristo, tapos na conclusion na sila, hindi Diyos si Kristo. Hindi o. Si Kristo, 100% nagkatawang tao, 100% din po siya na Diyos. Yun dapat ang kanilang paniniwalaan. Kasi yun talaga sa Biblia. Kasi may nabasa tayo si Kristo na nagkatawang tao, na may nabasa tayo na si Kristo ay Diyos, may nabasa tayo na si Kristo ay nagutom, nauhaw, di ba ba? Eh kasi nga po, nakatawang tao siya para sa atin. No? Nakatawang tao kasi kung di siya nakatawang tao, walang prueba na tayo tinubos. Tama? O, kaya nga tayo tinubos ni Kristo dahil sa pamamagitan po ng pagtubos ng ating Panginoon. So, malinaw po, no? Second manifest, eternally begotten of the Father. No, walang hanggang anak po siya ng Diyos. Not created. No? Hindi po siya nilikha. No, tandaan po natin, ating Panginoon Kristo hindi ho nilikha, kundi siya po lalang ng Espiritu ng Diyos. Galing po siya sa Diyos. Amen? Lalang po siya ng Espiritu ng Diyos, yung ating Panginoon Kristo. Kaya tingnan niyo po, no? Noong si Maria po ay nabuntis, hindi naman galing kay Joseph po yun, kundi lalang ng Espiritu. Kasi Diyos po siya talaga, mga kapatid. Okay? Yung kanyang work reveals the Father. No? Ipinahayag niya yung Ama, redeems, pagtubos sa atin, obeys, pagsunod, judges, no? Paghukom, sa kanya rin, sustains all things. No? Sa kanya. Kaya sabi po ng Ama sa ating anak, o sa ating Panginoon Kristo na kanyang anak. Psalms chapter 2 verse 7, basahin ho natin. Psalms chapter 2 verse 7. Sige po. Pakibasa po, Sister Agnes. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay pinanganak kita. Okay. Sa English po, thou art my Son, Mhm. this day have I begotten thee. Amen. No, diniklara po ng ating Diyos na siya po yung anak, no? Kanyang anak. Okay? Sabi po ni Haring David, tinutukoy po niya dito na kahit pa hindi pa nag-exist ang ating Panginoon Kristo, no, meron na pong darating na anak, no? Meron na pong prophecy, no? Even Isaiah nag-prophecy na rin po, mga kapatid. Basahin po natin anong prophecy ng Isaiah chapter 7 verse 14. Sige po, basahin po natin. Isaiah, si Brother Migmig po ang magbasa. Chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Mhm. Behold, a virgin shall conceive, Mhm. and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Amen. Yung ating Panginoon Kristo, no, na tinawag po siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin, God with us. No, sinabi po ng ganon, no? Yun po yung ibig sabihin ng Emmanuel. Okay? So nakita ho natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Ang tanong, ang Banal na Espiritu ba Diyos din? Amen. Diyos din siya, mga kapatid. No? Relation, third manifest, eternally proceeding from Father and Son. Ang kanyang ginagawa,
convicts, regenerates, calls, sanctifies, comforts, preserves. Yun pong ginagawa ng banal na Espiritu. Kino-comfort po tayo. He is our comforter. Okay? Hindi ho comfort sa CR, hindi ho. Kundi kino-comfort po yung ating puso, ang ating buhay ng ating Panginoon. Okay? Next. Ano pong talata? Mga kapatid, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Yun nagpapatunay na ang Panginoon ay Espiritu. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Opo. Opo. Pakibasa po, Sister Maymay. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen. Ang Panginoon daw ay Espiritu. Pag sinabi Panginoon ba, God din? Diyos din siya. No? Lord and God, isa lang po yan. Kaya nga sabi ko dito, now the Lord is that Spirit. No? Ang Panginoon ang siyang Espiritu. So, malinaw po, mga kapatid. Okay? So, ano pa po? Now, let's go to our illustration. No, maganda pag may illustration madali maintindihan. Okay. Wala ba tayong dalang mangga? Wala sa puno. Nasa puno pa. Imagine natin, ito po yung mangga. Ang mangga, merong balat. Tama? Ang mangga, merong laman. Ang mangga, merong buto. Pagka ipinagsama mo, 3 mangga ba? Isa lang. Isa lang pinanggalingan. Tama? Isang mangga lang. Okay? So, ganun din. Mango fruit, one mango as one God. No? The Father is like the skin of mango. No? Ipalagay mo, illustration kasi, ang Father, yung balat. Okay? Ano pa? The Son is like the flesh of mango. No? Flesh. Yung laman. Tama? Yung illustration, kalintulad ng ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit is like the seed of mango. Diba? So, isang manggo lang yon. Kaya isang Diyos sila. Tama po? Next. Yung itlog. Merong balat, merong puti, merong yelo. Pero 3 itlog ba yan? Isang itlog lang. Na merong balat, merong puti, merong buto. Pero isang itlog lang. Ganon din ang Diyos. Isang Diyos na hayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ngayon pag tinanong tayo, o ilan bang Diyos mo? Isa lang. Sino yon? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos na Espiritu. Sabi naman nila, 3 na, kasi 3 bilang mo. Hindi, ang gamit mo kasi, addition eh. Diba? Ang ginagamit nila, kaya sinasabi na 3 Diyos natin, ang gamit nila, addition. 1 plus 1 equals 2, plus 1 equals 3. Yun ang isip nila. Pero sa atin, paniniwala natin, hindi addition, kundi multiplication. 1 times 1, bro? 1. Times 1. O, di isang Diyos. Tama? Ganunin natin, no? Pag merong tayong kaharap. Kasi ang ginagamit mo, addition. Huwag mong addition. Kundi multiplication. Isang Diyos na hayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sister Gretchen, ang Pilipinas ba 3? Isa lang. Pero, nahayag bilang Luzon, Visayas, Mindanao. Isa lang yan, Pilipinas. Tama? Kaya nga po tinawag siya Luzbi-Minda. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon mo lang narinig. Mindanao eh. Luzbi-Minda eh. Oo.
Los Biminda ang tawag. Kasi Mindanao. Wala ko, Los Binin. Hindi, Los Biminda. Los Biminda. Okay? So, ganun po ang Diyos natin. Illustration lang po yan. Ang Diyos hindi Pilipinas. No? Ang Diyos hindi mangga. Ang Diyos hindi itlog. Kundi illustration lang para maintindihan natin na there is only one God, but three manifestations, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one God. So, malinaw po. Okay? No, same nature, different works and manifestations. Equal in deity. Pagka Diyos, isa sila. Glory, isang kapurihan, karangalan. Power, isang power sila. Eternity, isang walang hanggan po sila. Okay? Distinct in identity, relation, office, and work. Magkaiba ho sila ng mga ginagawa. Tama? Iba po sila ng office. Mga office work nila magkaiba. Okay? Pero isang Diyos po sila, mga kapatid. Kaya po, sabi ni Kristo, kung nakita nyo ako, nakikita nyo na rin ang Ama. Basahin natin. John chapter 14, verse 9. John chapter 14, verse 9. Bakit sinabi ni Kristo? Kasi isang Diyos sila eh. 14 verse 9. Pakibasa, Sister Marilyn. Sige po. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mhm. malaon ng panahong ako'y inyong kasama, Mhm. at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Mm. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Verse 10. Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama, Mm. at ang Ama ay nasa akin. Mm. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Bakit niya sinabi yun? Kasi isang Diyos sila eh. Di ba? Isang Diyos sila. Okay? Kung nakikita mo daw siya, nakikita mo rin ang Ama. Kasi nga, isang kapangyarihan sila. Tama po? So, malinaw po yan, mga kapatid. No? Sabi naman ng iba, Pastor, bakit may sinabi, my Father is greater than me, than I, sabi ni Kristo. Mas dakila daw yung Ama kaysa kay Kristo. Saan siya naging dakila? Basahin natin. John chapter 14, verse 28. 14:28. Sister Edna, pakibasa po. John chapter 14, verse Ye 28. have heard how I said unto you, Hmm. I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than mine. Amen. Di ba si Kristo nagsalita? No, ang aking Ama ay mas dakila kaysa akin. Saan siya dakila? Doon po sa sa order and office. So work sa mga ginagawa. Kasi po, tandaan po natin, si Kristo ay sinugo ng Ama. Diba? Bakit sinabi ni Kristo na siya, ang Ama ay dakila sa Kanya? Kasi siya ang sumunod doon sa kalooban ng Ama. Tama? So yung office work, no? Siyempre, nagpapasakop siya sa Ama. Tama? Okay? Meron siyang submission sa Ama. Okay? Ganun po yon. So hindi inangahulugan na mas makapangyarihan ang Ama kaysa anak. Hindi ho. Pantay-pantay po yung kanilang kapangyarihan sapagkat sila po ay iisang Diyos. Okay? So ito ngayon ang nilalaban ng mga Wanis. Yung Pentecostal Wanis po yan. Pag sinabing Wanis, naniniwala sila na ng Ama si Kristo at ang Banal na Espiritu si Kristo na rin. Ito po ang kanilang pinanghawakan. Basahin natin Isaiah chapter 9 verse 6. Na hindi nila nakita, naintindihan kung bakit sinabi ng Panginoon, ng ating Diyos. Isaiah chapter 9 verse 6. Sige po. Pakibasa po Isaiah. Sige bro. For unto us a child is born, Mm. unto us a son is given, Mhm. and the government shall be upon his
shoulder, Uh-huh. and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Malinaw po, no? Sapagkat sa atin ay pinanak isang bata, na atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay may atang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatatawaging Kamangha-mangha, si Kristo po yon, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Bakit tinawag siya ng Walang Hanggang Ama? Kasapagkat siya po ay tunay na titulo po niya yon, no? That is the name of Christ. Yung tinatawag po na Everlasting Father. Hindi po siya yung Ama, kundi yung title niya, yung pangalan niya, na siya po ay Walang Hanggang Ama. Hindi po siya yung Ama, no? Akala nila yun na yung Ama si Kristo. Hindi po. Mali po yung kanilang pagkaintindi at pagkaunawa. Kaya po tayo, meron tayong mga nakikita na mga ibang aral na kung saan po merong reliyon na naniniwala na maraming Diyos sa kanila. Yung Hinduism, di ba? Maraming Diyos sa kanila yon, no? Saan nagsimula yung Hinduism? Sa India. Original po niyan sa India. Ang Diyos nila marami, no? Si Brahma, si Vishnu, si Shiva, no? Marami pa, no? Kaya ang kanilang paniniwala na pag namatay ang tao sa kanila, lilipat ang kanyang kaluluwa doon sa kung saan-saang bagay na buhay. No? Yun po yun. Okay? So, meron din naman tinatawag na Arianism. No? Nire-reject po natin. Maling aral po yan. Arianism, ito po yung Iglesia ni Cristo, Arianism po yan. Naniniwala po sila na ang Ama lang ang Diyos, si Kristo hindi Diyos. Okay? So, mali po yan. Next, yung oneness nga po, no? Yun po si Kristo ay ang Ama at ang Banal na Espiritu. Pang-apat, yung tinatawag na tritheism, no? There are three separate gods sa kanila, meaning they believe three God. Tatlong Diyos nila. No, ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. So kung tatlong Diyos, edi paano na lang sinabi ni Lord na there is only one God? Di ba ba? So sablay po 'yon. Mali po 'yon, mga kapatid. So ang tama doon, isang Diyos nahayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kaya sa kaligtasan natin, ganun din. Ang Ama ang naghirang, ang Anak ang nagtubos, at ang nag-born again sa atin, ang Espiritu ng Diyos, na iisang Diyos. Yun po ang kanilang mga ginagawa. Baptism, ganun din, mga kapatid. Kaya malinaw po na there is only one God, but three manifestation. Okay? Yun lamang po, at nawa ay meron kayong tanong sa atin pong pinag-aralan. May tanong po, Sister?